my love for you is never gonna end. Yeah, like the song, I promise that I'll be there. You've been my reason from the day that I met you. You're a miracle, so beautiful. You're a superstar. That's who you are. You're my happy place. When I see your face, you're a champion. That's who you are. Through all the seasons and changes, you're still my baby. I believe in you. You're a miracle, so beautiful. You're a superstar. That's who you are. You're my happy place. When I see your face, you're a champion. That's who you are. You're a miracle, yes you are. So beautiful. You're a superstar. That's who you are. You're my happy place. When I see you, when I see your face, you're a champion. That's who you are. Yes, you How do I explain what I feel about you? It's like the whole world stops with just the thought of you. Your heart is gold, I hope you know. You're my inspiration. You breathe life and love to the things that I do. Like the song, I promise that I'll be there. You've been my reason from the day that I met you. You're a miracle, so beautiful. You're a superstar. That's who you are. You're my happy place. When I see your face, you're a champion. That's who you are. You're my motivation to be a better man. I want you to know I'm your number one fan. I'm so proud of you, and I give to you all of my devotion. And my love for you is never gonna end. Yeah, like the song, I promise that I'll be there. You've been my reason from the day that I met you. You're a miracle, so beautiful. You're a superstar. That's who you are. You're my happy place.
with just the thought of you. Your heart is gold, I hope you know. You're my inspiration. You breathe life and love to the things that I do. Like the song, I promise that I'll be there. You've been my reason from the day that I met you. You're a miracle, so beautiful. You're a superstar, that's who you are. You're my happy place, when I see your face. You're a champion, that's who you are. You're my motivation to be a better man. I want you to know I'm your number one fan. I'm so proud of you, and I give to you all of my devotion. And my love for you is never gonna end. Yeah, like the song, I promise that I'll be there. You've been my reason from the day that I met you. You're a miracle, so beautiful. You're a superstar, that's who you are. You're my happy place, when I see your face.
Welcome to our online Sunday service. To fully enjoy the experience and maximize our fellowship with each other, here are some simple guidelines. Please share the link of our Sunday live streaming on your Facebook account so that we can reach out and connect to more people. Also, we can be interactive during our online preaching. You can share your thoughts in the comment box or simply click the light sign or heart sign to let us know that you are watching. Every Sunday at 9 a.m., we will be having our silent time wherein we will be devoting a few minutes to be in the spirit of prayer before we start our worship service. During this, we will be praying for specific prayer points that will be flashed on our screens. We can also check the comments section to see some of our friends' personal prayer requests so that we can include them in our prayer. Stay connected. We are encouraging everyone to join our regular online live group fellowships facilitated by our live group leaders. Let's continue to encourage one another during this time. Donations for the COVID-19 relief are welcome. For those who want to help, please coordinate with our church treasurer, Sister Hilda Bakani, on Facebook or contact her at 0917-579-4605. Thank you in advance for those who are willing to help. For tithes and offerings, you may send them via online bank transfer. For more details of our bank account, again, please connect with our church treasurer, Sister Hilda Bakani, on Facebook or contact her at 0917-579-4605. For those who couldn't do online banking at the moment, we are encouraging you to consecrate the tithes and offerings so that you may give them after the quarantine. Please join us for our prayer bond daily between 7 p.m. to 9 p.m., which we can do individually or as a family. We will start by declaring Psalm 91 out loud, followed by a prayer specifically for our COVID-19 related prayer points. That's all for our announcements, and if you have missed out on anything, please wait until the end of our online service as we will be giving a recap of these. With that, we will now be starting our program. Let's welcome the presence of the Lord with an expectant heart and be ready to give our all-out worship. Good morning, church. It has been a week again. And while we may have felt emotionally exhausted because of what is happening around the world lately, today is the day that we can refuel from our ultimate source of strength. That is our Lord Jesus. You know, in Psalm 73 verse 26, it says that my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. As humans, our hearts tend to get tired and wear off easily, but His heart is always unchanging. So whenever the enemy comes to point at our exhaustion, let us just declare and tell him that God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength.
strength of my heart, and God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart, and God is the strength of my heart and my portion forever, 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 forever. Come on, church, let's turn up the energy in this place and make His name reign. Hallelujah, Lord. Come on. Oh, you are God, and we'll lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Give it all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there's no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Boundless love, right before the sun, your glory, eternal, never stops. Give it all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, oh Jesus, we give our endless praise. Oh Lord, come on, we lift you up. We lift you up, up, up. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, 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 for everything you've done, done, done. We give you all the praise. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Church, the Lord's presence is here with us today. Let's raise our hands and continue to worship Him. You are not a God created by human hands. You are not a God
plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, and that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. Right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength.
mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. Your promise of love, and my heart is safely undone. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered
Thank you, Lord, because in a world where we can easily feel unsafe, you have given us the right to come to you, and when we do, we feel safe. So right now, Father, we set aside all our feelings of unsafety and worries, and we turn our eyes to you, because we know that you will speak to us this morning. Thank you, Jesus, for hearing our prayers. And to you, Lord, we give you back all the praises, all the glory, and all the honor belongs to you. In Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang umaga muli sa bawat isa. Isa na naman pong pagkakataon ang ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo'y magsama-sama bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Binabati po natin lahat ng ating mga kapatiran sa Life in Christ Family Church, lahat ng kanilang mga inanyayahan, kayo pong aming mga kaibigan, kayo pong mga kamag-anakan, mga kapitbahay, at kung sino-sino po ang mga nanunood sa umagang ito, pagbati po sa inyo sa ngalan ng ating Panginoon. At hindi po natin kinalilimutan that today is Mother's Day. So sa lahat po ng mga nanay o magiging nanay ay ating binabati sa pangalan ng ating Panginoon, and a blessed Mother's Day to all of you. Kahapon po ay nag-uusap at nagkukwentuhan po kami ng aking senior pastor na si Pastor Joel Mendoza. Ang sabi daw ng kanyang asawa sa kanya, ay mabuti naman at Mother's Day at ikaw ay magsesermon ng iba, hindi puro COVID-19. Sabi ni Pastor Joel, kaya nga ako'y nag-iisip ng sermon patungkol sa Mother's Day sa pagkakataong ito, sabi niya. At kanya rin nabanggit na halos naubos na niya sa Bible ang lahat ng pwede niyang gamitin patungkol sa Mother's Day sermons. So sabi ko sa kanya, magmumungkahi po ako, Pastor, para maiba naman ang inyong sermon at mahiwalay kayo sa COVID-19. Ano yun? Ang sabi niya. Sabi ko sa kanya, siguro po ang isa sa pinakamagandang sermon na pwede natin gamitin ay ang modelong mga nanay sa panahong ito ng COVID-19. Ang natawa siya sapagkat yung huli ay may COVID-19 na naman. Pero sa ating pong mga mananampalataya, ang COVID-19 ay hindi ito ang kukuha lamang ng ating pansin. Bagkus our focus will always be on the Lord, in His Word, and most especially in the will of God in our lives, upang sa ganon, ito ay magkaroon po ng katuparan sapagkat ito ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligayahan at satisfaction at fulfillment sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Alam po ninyo, maraming mga tao ang nagsisilbing inspirasyon sa atin dahil sa kanilang iba't ibang katangian at dahil dito nais po nating silang tularan. Isa sa mga hinahangaan ko po ay si Apostol Pablo dahil sa tindi ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, ang kanyang pagbabago, ang kanyang pagsunod, ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay tunay na kahanga-hanga. Ang kanyang buhay, ang mga magagandang katangian, ang kanyang buhay, ang kanyang magagandang katangian, ang nais ko pong tularan. Ang kanyang buhay ay isang mensahe na kapuri-puri. At ang mga ninanais na sumunod sa yapak at halimbawa ni Apostol Pablo, ito po ang kanyang mensahe sa kanila o ito ang kanyang pahayag sa kanila. Ang sabi niya sa kanila, follow me as I follow Christ. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Para bagang sinasabi niya na kung ako'y nagiging inspirasyon sa inyo, sige, tularan ninyo ako, pero tularan ninyo ako kung papanong tinutularan ko rin ang ehemplo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Diyos. So sa umagang ito, ang mga kababaihan naman na makadiyos ang magsisilbing inspirasyon po sa atin, bahagi ng ating pagbibigay pugay sa kanila ngayong Mother's Day.
And a very common name for women in the New Testament appears to be Mary. Hindi ko maintindihan. Ang dami pong mga pangalan sa Bible na Mary. Pero sa mga panahong ito, mukhang wala na ata akong naririnig na pangalang Mary. Pero nung kapanahunan o dun sa unang panahon sa Biblia, ang mga pangalang Mary ay usong-uso at maraming mga Marys na nagamit sa Bible na sumunod sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon at nag-iwan ng legacy, nag-iwan po sila ng mga magagandang ehemplo na pwede po nating tularan. Okay, sa umaga pong ito, 3 kababaihan ang bibigyan po natin o irarampa natin bilang mga ehemplo na ating tutularan. Sa pagkakataon pong ito, nais kong i-introduce sa inyo ang 3 kababaihan na ang pangalan ay Maria, ang pangalawa ay si Maria, at ang pangatlo ay si Maria. Sila ang ating irarampa ngayon dahil sa mga kahanga-hangang katangian na dapat nating tularan o pamarisan. Iisa-isahin po natin sila. Sino ba si Mary? Sino ba si Mary? At sino ba si Mary? 3 Maria, pero iba't ibang Mary ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang una po is Mary, the mother of Jesus. Mary, the mother of Jesus, is a model of living, meaning trusting God and His Word. Isa pong ehemplo, isang modelo, isang halimbawa na pwede nating tularan si Maria na ina ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagsandal, sa kanyang pagyakap, sa kanyang pananalig sa ating Panginoon. Ang Luke chapter 1 verses 26 to 38 ay magsasalita sa atin o kwento na kapag ating binasa ay makikita po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan sa pamamagitan ni Maria na kanyang naging ina, nang tawagin siya ng Panginoon, siya ay tumalima, siya'y sumunod, siya po'y sumandal, siya'y nanalig sa Panginoon at sa mensahe ng Diyos sa kanya sa pamamagitan po ng anghel. In Luke chapter 1 verses 26 to 38, we read, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. A virgin pledged to be married to a man named Joseph, descended of David. A virgin's name was Mary. Gusto ko pong putulin muna rito. Ang sabi po rito sa verse 27, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Makikita po natin dito, hindi ko alam, pero ilang beses po rito sa salita po ng Diyos, masyadong binigyan ng emphasis si Mary na naging ina ng ating Panginoon, na isang birhen na pinledge ng kanyang mga magulang upang makasal kay Joseph. Masyado pong nakuha yung aking pansin dun sa salitang virgin. Kung meron po tayong isang makikita sa katangian ni Maria, ay yung kanyang siniguro at kanyang pinag-ingatan, yung kanyang karangalan bilang isang babae na bago ikasal sa kanino mang lalaki in the future, kanya pong iningatan ang kanyang virginity. Nagulat lang ako minsan po at random ay meron pong tinanong na 5 babae. Mga kabataan ang mga babaeng ito. In fact, itong mga dalagang ito ay wala pa sa 20 anyos. At ang sabi sa kanila, kayo ba'y nagmamasturbate? Alam po ba ninyo kung ano ang kanilang sagot? Mula dun sa 5 kanilang tinanong, ang unang kanyang tinanong, ang sabi niya, hindi. Pero yung sumunod na pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5, ang sabi nila, opo. Binalikan nung nag-interview yung una, sabi niya, bakit hindi ka nagmamasturbate? Sabi niya, ayokong gawin yun na mag-isa.
Alam ba ninyo kung anong ibig niyang sabihin? Hindi siya nagmamasturbate, pero nag-i-indulge siya sa tinatawag na pre-marital sex. In short, sa 5 babae na kanilang tinanong about their morality, ang sinasabi nila, sa panahong ito, hindi na uso ang virginity. Sa panahong ito, bata pa lamang, ang mga kabataan po natin ay dapat nating ingatan sapagkat sa kanilang kabataan, ang itinuturo ng ating mga gadget, ang itinuturo ng marami sa mga panahong ito ay ang kalaswaan at upang sirain yung magandang plano ng Diyos sa buhay ng tao hanggang doon sa pag-aasawa nito. Si Maria po, iningatan niya ang kanyang puri, iningatan niya ang kanyang pagkababae, iningatan niya ang kanyang pagkadalaga. Bagkus sa panahong ito, mas marami na po yung mga nagsasama na hindi kasal, nang walang sanctity of marriage kung tawagin po natin, at dahil dito ay kawawa po sila. So, sa panahong ito, mga kapatid, itutuloy po natin itong ating binabasa. Ang sabi po, a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored, the Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary answered the angel, "since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One will be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child of her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from the Lord will ever fail." Ito po yung sinabi ng anghel. Ulitin ko, sabi niya, "For no word from the Lord will ever fail." Anong tugon po ni Maria doon sa verse 38? "I am the Lord's servant." Mary answered, "May your word to me be fulfilled." Then the angel left her. Ang makikita po natin dito, si Maria na naging ina ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y tawagin ng Panginoon sa pamamagitan ni Angel Gabriel at sinabi ang plano ng Diyos sa kanya. Hindi siya nagdalawang isip. Nagtanong siya, "Oo, paano mangyayari ito? Samantalang ako'y birhen." Sabi ng anghel sa kanya, "Lililimang ka ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos." At pagkatapos po nun, ang sabi ni Maria, "Ako ay lingkod ng Diyos at mangyari nawa ang kanyang mga salita at sa akin at sa aking buhay." So makikita po natin dito, mga kapatid, kung paanong si Maria sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay ay madali na siya'y sumandal sa Diyos, tinanggap niya ito, siya'y nanalig sa Panginoon, siya'y nanalig sa mga salita ng Diyos, at siya po ay nanatiling tapat sa ating Panginoon. Nais ko pong magbigay ng ilang mga leksyon patungkol sa nakita po nating kapahayagan ng pananampalataya ni Maria, the mother of our Lord Jesus Christ. Okay, number 1, makikita po natin, una, that she believed God and His Word despite her fears and troubles. Ang ibig sabihin, bagamat si Maria ay may kahalong takot, she was disturbed the moment she heard and she saw the angel talking to him.
ay nabagabag na po siya. Ang ibig sabihin, nagkaroon siya ng takot, pero pagkatapos sinabi ni Angel Gabriel ang mensahe ng Diyos para sa kanya, ito'y tinanggap niya, bagamat ito ay may kahalong takot at pangangamba. She knew her circumstances, the potential fallout of being a virgin and unwed mother. Naisip niya rin marahil na kapag ito'y nalaman ni Jose na siya'y magkakaroon ng anak, siya ba'y maniniwala na ang ipagbubuntis niya ay galing sa Diyos? Marahil meron din takot doon. Baka pwede siyang iwanan at bandang huli, itataguyod ni Maria ang kanyang ipagbubuntis na mag-isa. There is fear. Problemang malaki po ito. Kung tatanggapin ito ni Joseph, pero hindi inisip ni Maria yon. Bagkos, kumapit, nanalig at sumandal po siya sa ating Panginoon. Kaya makikita po natin mga kapatid na si Maria po rito, bagamat ito ang kanyang hinaharap, siya ay sumandal sa ating Panginoon. Mary's desire to serve the Lord and surrender was greater than her fears. Pangalawa, na makikita po natin, she praised God in the midst of trials. Anong ibig kong sabihin po rito? Makikita po natin ito sa Luke chapter 1 verses 46 to 55 na kung saan pagkatapos siyang kinausap ni Anghel, pumunta siya kay Elizabeth at nang makausap niya si Elizabeth, nagulat na lamang siya sapagkat tumalon yung nasa sinapupunan ni Elizabeth nung magbigay ng greetings si Mary. At si Mary or si Elizabeth po ay nagbigay po ng kanyang sariling kapahayagan at kanya pong kinonfirm yung ginawa ng Panginoon kay Mary. And in fact, ang ating binasa po has something to do with a title, Mary's Song of Praise. Babasa tayo ng ilan. Ang sabi po ng verse, Luke chapter 1, verses 46 and 47, and Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." Anong ibig sabihin po nito? Alam po ninyo, si Mary po, bagamat tinanggap niya ang panawagan ng Diyos at nanampalataya siya sa Diyos at sa kanyang salita, hindi natin maalis ang pag-aagam-agam o ang takot sapagkat hindi niya alam kung ano yung mga detalye ng pamamaraan ng Diyos. Pero nakita po natin, nagkaroon pa siya ng sarili niyang awit at ang laman ng kanyang awit ay hindi pagtatanong kung hindi ito'y awit ng papuri sa Diyos. Ang sabi niya, "My soul glorifies God." Sabi niya, "My spirit rejoices in God, my Savior." Dapat po sa ating mga mananampalataya, anuman po ang sitwasyon ng ating mga buhay, nakahanda tayong magpuri sa Panginoon sapagkat ito po ay palatandaan ng taong nananalig at nakasandal sa kanyang Panginoon at alam niya kung ano ang kanyang sinasandalan. Pangatlo, she trusted God in the unknown. Hindi niya alam yung pamamaraan, hindi niya alam yung detalye, pero yung kanyang pananalig sa Diyos ay ganon na lamang po. Walang detalye na binanggit sa kanya ang anghel. Subalit, nang ilagak niya ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, alam niya na hindi siya mapapahamak at alam niya na with all her uncertainties and probably fears, she did not lean on her own understanding, but she was leaning on God and God's Word. Kaya nga po makikita po natin na sa buhay ni Maria ang katiyakan ng kanyang pagtitiwala sa Diyos sapagkat ganun na lamang ang kanyang paniniwala sa Diyos. Pangalawa na makikita po natin, si Maria. Sino si Mary? Ang una is Mary, the mother of Jesus. At nakita po natin kung gaano katindi ang kanyang pagsandal sa Panginoon, a model of leaning to God and His Word. Pangalawa naman is Mary of Bethany. Mary of Bethany is a model of
loving Jesus, loving her Savior, loving her teacher, loving her God. She is an example of loving Jesus in action with proof. At ito ay kanyang pinahayag at pinakita ng kanyang hugasan ang mga paa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng expensive perfume. At ang leksyon na makikita natin sa kay Maria of Bethany comes from John chapter 12 verses 1 to 8. Ang sabi po, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of the disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. So nakita po natin ang kwento patungkol sa kay Mary of Bethany na kung saan siya po ay kapatid po ni Lazarus at ni Martha, na kung saan ang sinasabi ng salita ng Diyos ng ang ating Panginoon pagkatapos po ng pagkabuhay namang muli or pagkatapos binuhay ng ating Panginoon si Lazarus, at nung ang Panginoon ay nasa Bethany, nandoon din siya, nandoon si Martha. Nagsisilbi sa ating Panginoon, pero siya ay kumuha ng isang mamahaling pabango. At ito'y kanyang binuhos sa paa ng ating Panginoon at kanyang pinunasan ng kanyang buhok. At yung buong silid ay napuno ng kabanguhan. Ano po ang makikita po natin dito, mga kapatid? Makikita po natin dito kung gaano katindi ang pagmamahal ni Mary of Bethany sa ating Panginoon. Alam po ninyo, yung klase ng halaga ng perfume na kanyang binuhos, ayon sa mga nag-aaral, kung ito ay ibabase mo sa panahong 2005, the perfume was worth more than $10,000. Imaginein mo po, kung $10,000 yon sa panahong yon, talagang ito po ay nasa 1 taong sahod na ng karaniwang nagtatrabaho. So makikita po natin dito kung papaanong ang isang expensive perfume was poured on Jesus' feet, and his feet were wiped by the hair of this Mary. Ano makikita po natin dito? Makikita po natin dito kung papaano ang pagmamahal ni Maria or Mary of Bethany sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin. At bagamat merong nagbawal sa kanya o nag-complain na si Judas na siyang treasurer sa kapanahon yon, ang sabi niya, ba't hindi na lang natin binenta? Pwede pa natin pantulong sa pagkawang gawayan. Ang sabi ng Bible, hindi naman totoo na concern si Judas. Bagkos, ang nasa isip niya ay kung ito ay mabebenta, ito ay kukurakutin o nanakawin niya. So meron siyang
kakaibang intensyon, hindi tunay sa paglilingkod. Kaya nga, nirebuke po siya ng ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon, "Leave her alone." Jesus said, "It was intended that she should save this perfume for the day of my burial." Ang sabi po ng ating Panginoon. Ang totoo po, kung totoo ang sinasabi ng iba na itong kwento sa iba't ibang bahagi ng aklat ng yung tinatawag nilang Gospels ay siya rin ang Mariyang ito na tinutukoy, ang sabi po ng Panginoon doon ay kailanman ipangaral ang ebanghelyo ang ginawa ng babaeng ito ay babanggitin bilang pagkilala in honor of her sa kanyang ginawa sa akin. Mga kapatid, bibigyan po natin ng application itong ating binabasa. With the perfume that was very expensive, Mary's anointing of Jesus was an act of great sacrifice and loving devotion. Alam po ninyo, kung ganoon kahalaga ang perfume o ang pabangong ito na ginamit niya para sa ating Panginoon, ang ibig sabihin nito, matinding sakripisyo. Imaginin mo kung ang halaga ng perfume is 1 year's wage. Sinakripisyo mo ang 1 taong sweldo para lang ipaglingkod sa ating Panginoon, para patunayan ang iyong pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi lamang ito pagpapakita ng matinding sakripisyo, ito rin ay pagpapakita ng matinding pagkuha o matinding pagtanggap ng hamon ng paglilingkod sa Diyos bilang oportunidad. Nakita ni Mary na ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay maaring ngayon na lamang. Kaya she took that opportunity at hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi niya ginawa kinabukasan. On that day, ginawa po niya ito sapagkat mahal niya ang ating Panginoon. And this is one of the highest form or example of loving God or loving the Lord. Alam po ninyo, ang pagmamahal sa Diyos, ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, hindi po basta-basta. Ang totoong nagmamahal sa Diyos. Alam ba ninyo na maraming mga Kristiyano po, minumura nila ang Diyos? Maaaring tanong nyo, paano minumura ng isang Kristiyano ang Diyos? Maraming mga Kristiyano, minumura nila ang Diyos. Bakit? Mura ang pagpapakita po nila o kapahayagan nila ng pagmamahal sa Diyos. Latak ang kapahayagan ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Tira-tira, barya-barya. Hindi po minumura ang pag-ibig sa Diyos. When you give God something, it will have to be the best. If you will show your love for God, it will have to be the best. Hindi po mura, hindi barya-barya, hindi tira-tira. Ibigay yung the best sa Panginoon. Because when God showed His love for us, He gave us His best. The best of heaven. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya, sana ang pinadala na lamang niya, anghel na lamang. Pero He gave the best, His only begotten Son, to die for us and to save us. So makikita po natin dito na kapag ang Panginoon ang nagpakita, nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa atin, it will always be the best. What kind of love has God showed us? He gave us His love, and He has proven His love for us when He has given us sacrificially, willingly, and generously. Sinabi ko pong sacrificially, sinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak, willingly, kusang loob niyang ibinigay ito
para sa ating kaligtasan. Kahit si Jesus, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang buhay sa atin. And generously, binigay na niya ang kanyang bugtong na anak sa atin, at kapag siya'y tinanggap natin, bibigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. At sa buhay na walang hanggan, gagantimpalaan pa po tayo ng Diyos. Ganon magmahal ang Diyos. Ganon magbigay ang Diyos. Bagkos, makikita pa rin natin nang bumaba ang ating Panginoong Jesucristo rito para ipakita niyang matinding pagmamahal niya sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos, Mark 10:43 to 45, ang sabi po, "Not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be the first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and give His life a ransom for many." Mga kapatid, si Jesucristo, nang siya'y bumaba rito at ipakita ang pagmamahal niya, ang pagmamahal ng kanyang Ama na kanyang sinunod, at patunayan sa atin, siya ay naglingkod ng grabe sa atin. Pangatlo, let's talk about the third Mary, in the person of Mary Magdalene, a model of living the Christian life. Mary Magdalene is a model of living the Christian life. Makikita po natin ito sa Luke chapter 8 verses 1 to 3. At ganito po ang ating mababasa. "Here is a woman who was under the bondage of sin." Here is a woman who was under the bondage of sin. But he was set free by the Lord Jesus Christ, and after being set freed from 7 demons, she started giving her life to the Lord and started living the Christian life. Ang isang makadiyos na buhay, ang isang buhay na may pagsunod sa ating Panginoon. At ang sabi sa Luke chapter 8 verses 1 to 3 ay ganito. "Here is a woman who was under the After this, ang sabi po ng verse 1, after this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases." Sino pang kasama? Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Ito po, makikita po natin, ito ang mga ilan sa mga nakasama ng ating Panginoon sa kanyang paghayo at pagpunta sa iba't ibang mga lugar. At ang sabi po rito, verse 3, "Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others." Anong sabi? "These women were helping to support them out of their means." Etong mga kababaihan na binanggit na nakasama ng ating Panginoon sa kanyang pag-ikot, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pagmi-ministry, these people who were with Jesus, especially these women. Wow! Mga kababaihan po. Ito po ang mga malalakas sa pagbibigay. Ito po yung malalakas sa pagsuporta. Ito po yung mga tagasunod ng ating Panginoon. Hindi lang maliban sa mga kalalakihan. Ito po yung sumusuporta financially. Ang sabi, these women were helping to support them out of their own means. So, pag-aralan po natin. Bagamat kakaunti lang ang sinabi, at ang sinabi lang dito ay kasama po si Mary Magdalene na kung saan ang 7 demonyo ay pinalayas sa kanya. Pero ang nakita natin, sumama siya, naging tagasunod siya ng ating Panginoon, saan man siya pumunta at sumuporta siya sa ating Panginoon. Ano ang makikita po natin sa buhay ni Mary Magdalene? Number 1, she was a desperate woman. Nagsimula siya bilang isang desperadong babae. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng ating kwento, siya po ay isang babae na hinalihan ng masasamang espiritu at 7 masasamang espiritu ang pumasok, ang nagkokontrol ng kanyang buhay. What a horrible condition.
So makikita po natin ang kanyang kondisyon, the horror of her condition. Kaya sinabing horrible condition. Kumbaga, grabing kondisyon. No? Pangalawa, hindi lang nakakatakot sapagkat 7 demonyo ang kumokontrol ng kanyang buhay at hinalihan siya nito, at marami rin ang nagsasabi dahil sa mga masasamang espiritong ito, siya ay naging prostitute. Yun ay sa historya, bagamat wala pong biblical support ang makikita natin dito. Pero kapag ang mga masasamang espiritu ay nagkontrol sa buhay ng tao, talagang malala ang pwedeng gawin ng taong yan sapagkat wala namang gagawing at ipagagawa ang masasamang espiritu sa buhay ng tao na kanilang hinahalihan. Number 1. So number 2, the hopelessness of her condition. She was hopeless. Wala na siyang pag-asa sa buhay. She was living a hopeless life. Kinatatakutan siya, kinamumuhian siya, rejected siya kahit saan siya pumunta, ayaw ng mga tao sa kanya because of the power of the enemy at work in her life. So wala ka na makikitang pag-asa sa kanya sapagkat kontrolado siya ng 7 demonyo. Number 3, the helplessness of her condition. Makikita po natin dito na wala nang maitutulong sa kanya. Walang tao, walang medisina, walang paraan. At ang mga taong inahalihan ng masasamang espiritu sa panahong yon ay puro kinatatakutan na lamang at wala na silang pag-asa. At dito po ay makikita po natin ang isang perfect picture of every person who is lost today. Alam po ninyo, maaring ang tao ay hindi po inahalihan ng masasamang espiritu, subalit kapag siya ay wala sa Panginoon, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, ang tao na nananatili sa kasalanan, siya ay buhay pero siya ay patay. Ang taong nabubuhay sa kasalanan, ang kanyang ama ay ang dyablo. So makikita po natin na ang tao, bagamat hindi siya possessed, kapag siya ay nasa kasalanan, nananatili sa kasalanan, kawawa ang kanyang kondisyon. Pero yung mga nanalig sa Panginoon, itong ating pinag-uusapang ito ay puro sa kanilang nakaraan. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verses 1 to 3 and verse 12, ang sabi ganito, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Ang sabi po, ang mga Kristiyano daw po, dati ganito sila. Sumusunod sila sa layaw, sumusunod sila sa dikta ng masasamang espiritu, ng hari, ng himpapawid, ng hari ng mundong ito. Verse 12, remember at the time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigner to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang taong wala sa Panginoon, he is without hope. Kaya mga kapatid, you need not to be possessed by the enemy. A person simply living in sin is hopeless. Maliban na lamang, kagaya ni Mary of Bethany, na pinapasok niya si Jesus sa kanyang puso, pagkatapos siya ay pinalayasan ng 7 masasamang demonyo sa kanyang katawan. Kaya mga kapatid, napakahalaga.
ng ating sitwasyon ngayon, kung wala na tayong pag-asa, wala na tayong kakapitan, wala nang mangyayari sa ating buhay, sa ating pakiwari. Pero sa Diyos, parati pong may pag-asa. And Mary was delivered by the Lord. So makikita po natin ang pagpapatunay sa ating binasa. Ito ay nagsasabi na sa atin kung papaanong siya ay nakakilala sa Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ay sumunod sa Panginoon, siya ay naging supporter ng Panginoon, siya po ay naglingkod sa Panginoon, saan man pumunta ang ating Panginoon, naging kasakasama siya. Isa sa mga kasakasama ng ating Panginoon. Ano ang kanyang naranasan? Number one, she experienced the power of God. She experienced the Lord's power. When the Lord cast out the 7 demons, that was the power of God at work in her life. Pangalawa, she experienced the Lord's peace. Mula sa isang magulong buhay, naranasan niya ang kapayapaan ng Diyos nang kumilos at gumawa ang Diyos sa kanyang buhay. And because of this, she was a devoted woman. Naging deboto siya sa Panginoon. Naging tagasunod siya ng Panginoon. Nagtalaga siya ng buhay sa Panginoon. Paano mo makikita ang isang taong nabubuhay sa kalooban ng Diyos? Nabubuhay sa naisin ng Diyos? Nabubuhay sa plano ng Diyos sa kanyang buhay? Nabubuhay sa kanyang tinatawag na Christian life? Number one, makikita po natin sa buhay lamang ni Mary of Bethany. Ang unang makikita po natin dito, her devotion is seen in her finances. Ang kanyang pagsunod sa Panginoon, ang kanyang devotion, ang kanyang pamumuhay bilang anak ng Diyos o isang mananampalataya, yung pong kanyang pananalapi ay sinusuporta niya sa gawain ng Panginoon. Wow! Sabi ko nga kanina, dun sa pangalawang ating tinalakay, ang pagbibigay sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi binibiro. Ito po ay hindi minumura. Kaya nga sabi ko, maraming nagmumura sa Diyos. When they think about giving to God, when they think about sharing to God, when they think about ministering through their finances, ang dami pong mga boksingero. Nakatikom ang kamay. Yung iba naman, kung fu. Nagbukas na ng daliri, 3 lang, meron pang 2 pang-ipin. Ang kailangan po natin karate. Bukas palad sa pagbibigay, sa paglilingkod sa Diyos. At makikita po natin ang katapatan ni Mary o ni Mary na kung tawagin po natin Mary of Bethany ay yung kanyang pagsuporta sa gawain, or Mary Magdalene yung kanyang pagsuporta sa gawain po ng ating Panginoon. So, makikita po natin dito na hindi lamang sa pananalapi ay napatunayan niya ang kanyang devotion sa ating Panginoon o ang kanyang pamumuhay bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, makikita po natin that her devotion is seen in her following Jesus. Naging tagasunod siya ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, hindi lamang siya naglingkod sa pamamagitan ng pananalapi, naglingkod siya sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang panahon, ng kanyang kakayahan. Siya'y sumunod ng tuluyan at ng lubusan sa ating Panginoon kung saan man ito pumunta. Wala pong balakid. Talagang sumuporta po siya at sumunod sa ating Panginoon. Number 3, her devotion is seen in her faithfulness. Naniniwala ako na isang taong kayang ibigay at kilalanin ng kanyang pananalapi, hindi kanya at ito'y sa Diyos, at kayang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon, ito po'y nagpapakita ng kanyang katapatan sa Diyos. Naniniwala po ako na ang buhay ni Mary Magdalene, from being a sinner to being a saint,
Mula sa hopeless at walang patutunguhang buhay, ngayon siya ay tagasunod ng ating Panginoon. Ipinamuhay niya. Kung siya'y dating prostitute, iniwan niya ang kanyang pagka-prostitute. Kung dating siya'y makasalanan, iniwan niya ang kanyang pagka-makasalanan. Mga kapatid, kung meron pong nakakalungkot sa mga panahong ito, ay ang mga ehemplong nakikita ng mga kabataan sa kanilang mga magulang. Maraming mga magulang ngayon, oo, nag-asawa, pero hiwalay. Maraming mga magulang ngayon, walang asawa at papalit-palit ng kanilang mga partners at hindi magkasya sa isa. Anong ehemplo ang iiwan mo sa mga anak mo? Maraming mga Kristiyano ngayon, tinutulak o magulang ngayon, tinutulak ang kanilang mga anak na pumunta sa church pero sila hindi pumupunta. Maraming mga magulang, sinasabihan ng kanilang mga anak sa maling ginagawa nila. Pero kung ano yung sinasabi nila sa kanilang mga anak at ipinagbabawal, sila mismo ang gumagawa. Mga kapatid, kung meron pong nais ang dyablo sa buhay ng bawat isa, ay sirain ang ating pagkatao upang yung ating influence in the family and wherever we go will also be affected, at yung influensyang yon ay magiging influence upang gumawa ng mali ang marami. Mga kapatid, mga magulang at mga kaibigan, ito po ang panahon na kung saan kaya natin nirarampa at binibida at kaya tayo nagmo-modeling sa mga tao na dapat nating tingalain at tignan bilang mga naglilingkod, nagtatapat at talagang nagbigay ng kanilang buhay sa Diyos, ay upang magkaroon po tayo ng naisin sa ating mga puso at ma-inspire po tayo na maging kagaya po nila. Hindi po komo tayo dumadalo sa church, sapat na po yun, no? Mahalaga po na yung ating pagiging modelo bilang mga mananampalataya ay makita sa pamamagitan ng ating pagkapit, pagsandal sa ating Panginoon. Nakita po natin ito sa mother ng ating Panginoong Jesucristo na si Mary, the mother of Jesus Christ, a model of leaning on God and His Word. Mahalaga po na kumakapit tayo sa Diyos, kumakapit tayo sa Kanyang salita, sinusunod natin at nagpapasakop tayo sa Kanyang salita. A model of loving in action. Makita po natin ang pangalawa, Mary of Bethany. Yung kanyang pagmamahal sa Diyos, pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod at pagbibigay ng napakamahal na pabango. Napakahalagang pabango. Sakripisyo. Pinaliwala po niya ito dahil mahal niya ang Diyos. And lastly, a model of living the Christian life. Ang devotion po ng mga kababaihang ito. Saludo po ako sa maraming kababaihan. Alam po ninyo, sabi ko kay Pastora Alice, kung may mawawala sa amin, sabi ko, mahirap kung mauna ka. Dahil ang nakita ko po, maraming mga nanay sa aking palagay ay mas responsable sa kanilang mga anak. Kung sakasakaling ang isa sa magulang ay mauuna, mas responsable po ang mga babae. Of course, meron din namang hindi. Kawawa po sila. Ang hindi nila alam, kawawa sila, kawawa ang kanilang pamilya, kawawa ang kanilang mga anak. Kaya nga, sa umagang ito, wala tayong ibang nirampa, wala tayong ibang in-honor at in-acknowledge at binida kung hindi itong tatlong kababaihang ito. Mga kababaihan ng Diyos na kinakitaan ng tunay na halimbawa na dapat tularan, pamarisan, at dapat po tayong ma-inspire sa kanilang mga buhay. Kaya mga babae at mga kababaihan, saludo po kami sa inyo. Sana manatili kayo sa pagtitiwala sa Diyos, sa pagsandal sa Panginoon at sa Kanyang salita na huwag tayong bibitaw. Sumunod ng maayos. Ayon
sa ating minimiti at kapahayagan ng ating pananampalataya. Pangalawa, yung pagmamahal sa Diyos. We love God because God first loved us. Hindi natin ma-overtake ang Panginoon doon. Pero kung magmamahal na rin lang tayo sa Diyos, patunayan natin at ibigay natin yung the best at higit sa lahat, ang ating buhay Kristiyano. Mga kapatid, ito po yung mga panahon, nasa huling araw na po tayo. Iilan na lamang ang kayang tumayo sa kanilang pananampalataya. Marami pong nasisira sa kanilang commitment sa Panginoon. Maraming nasisira sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, wag. Marami tayong mga binubuong mga buhay, lalo-lalo na po sa ating church. Mga kapatid, wag nating hayaan na masira at bumalik tayo sa dati, na kung paanong tayo iniligtas, kung paanong tayo inayos, kung paanong tayo binuhat ng Panginoon mula sa lusak ng kasalanan. Wag na nating balik-balikan. Ipamuhay natin ang dapat na ipamuhay, alang-alang sa ating Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, gusto po natin muling isaalang-alang at kilalanin ang lahat ng mga nanay. Gusto po natin silang ipanalangin sa Diyos. Pero bago po natin sila ipanalangin, gusto ko ring sabihin sa bawat isa sa inyo, kung meron po sa inyo ang nakakita ng magagandang halimbawa sa buhay ng 3 Mariang ito, mga kapatid, isa lamang ang susi. Isuko mo ang iyong buhay sa Diyos. Kung gusto mo na maging kagaya kanila, buhay na binago ng Diyos, buhay na ehemplo sa marami, buhay na makadiyos, buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, simulan mo yan sa pamamagitan ng pag-alay ng iyong buhay sa Panginoon. Pwede po ba tayong yumuko at manalangin? At kung meron po sa inyo sa umagang ito ang nagnanais na magsabi ng ganito sa Panginoon, Panginoon, gusto kong ayusin ang aking buhay. Gusto kong kung paano kang gumawa ng himala sa buhay ng maraming tao, lalo-lalo na sa 3 kababaihang ito, ganun din ang gawin mo sa buhay ko. Alam po ninyo, lalaki ka man o babae, kaya kang ayusin ng Diyos. Kayang baliktarin ng Diyos ang iyong buhay. Yung kawalan ng pag-asa, yung kasiraan ng iyong kinabukasan, kayang baguhin ng Diyos. At tulong lamang at kapangyarihan ng Diyos ang magpapanatili sa ating mananampalataya para magpatuloy tayo sa Panginoon. Sige, kung nais po ninyong tanggapin ng Panginoon sa inyong buhay, lahat naman tayo ay makasalanan, yun ang sabi ng Bible. Subalit, tapat ang Diyos at banal na kapag tayo ay nangumpisal ng kasalanan, ang sabi ng Bible, patatawarin tayo ng Diyos. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. At kung tatanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at gagawin niya tayong anak niya at miyembro ng kanyang pamilya. Kung ninanais po ninyong sumunod sa panalangin, sumunod kayo ng taimtim galing sa inyong mga puso. Sabihin ninyo ang ganito, Panginoong Hesus, marami pong salamat sa mga ehemplong nakita ko sa pamamagitan ng 3 Maria na kinakitaan ng iyong kapangyarihan. Panginoon, inaamin ko po, ako'y makasalanan. Hindi ko kinakaila lahat ng aking karumihan. Patawad po. Linisin po ninyo ako ng inyong banal na dugo. Pinagsisisihan ko lahat ng aking kalikuan, lahat ng aking kasalanan. At Panginoong Jesucristo, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, ang inyo pong kalooban ang siya nang mangyari sa aking buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa pagpapatawad at maraming salamat
sa pag-angkin mo sa akin bilang iyong anak. Pinupuri kita, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang pong mananalangin sa inyo, Panginoon. Kung meron pong sumunod sa panalangin, amin silang hinahabilin sa iyo. Huwag mo silang pababayaan kung paanong ikaw ay gumawa sa buhay ng tatlong Maria, kung paanong ikaw ay gumawa sa buhay ng maraming mga tao na binago mo, inayos mo ang buhay. Panginoon, pinagkakatiwala namin sila sa iyo. Huwag mo silang pababayaan. At sa pagkakataong ito, dinadalangin namin sa iyo lahat ng mga nanay, lahat ng mga kababaihan. Tulungan mo sila. Samahan mo sila. Bigyan po ninyo sila ng kapangyarihan. Yung hindi nakakilala sa iyo, Panginoon, hayaan mo na makita nila ang kanilang kakulangan sa buhay. Maliban na lamang kung ikaw ay kanilang tatanggapin. At sa aming mga mananampalataya, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga kababaihan, dinadalangin namin sila. Pagpalain mo sila. Gamitin mo sila bilang ehemplo. Hindi lamang lalaki ang mga magbibigay ng example, Panginoon, kundi ang mga nanay magbibigay ng mabuting halimbawa ng pagiging makadiyos, ng pagiging tapat, ng babaeng naglilingkod sa Diyos, at higit sa lahat, pinamumuhay ang kalooban ng Diyos. Panginoon, bless all the mothers today. Ano man po ang kanilang naisin sa kanilang mga buhay, kayo po ang magbigay. Ano man ang pagbabago na kailangan mangyari sa kanila, kayo ang magbago. Ano mang kalakasan ang kailangan nila, Panginoon, huwag mo silang bibitawan. Tulungan mo sila. At sa lahat po ng nakinig, nanood, at nakipag-isa sa amin sa gawain ito, pagpalain mo kaming lahat. Hayaan mong parating maituon sa iyo ang aming kaisipan. Ang aming pananampalataya ay sa iyo lamang. Sa iyo kami mananalig. Mas malakas ka kesa sa COVID-19. Mas makapangyarihan ka kesa sa anumang disease or any sickness at all. In the name of Jesus, dinadalangin po namin ang COVID-19 to be over soon. Nothing is impossible with you. Bigyan mo ng karunungan ng aming presidente, ang mga mayors, ang aming mga senadors, ang lahat ng namumuno ng aming bansa. Tulungan mo sila para makaisip sila mula sa iyo ng mga pamamaraan upang matapos po ang problemang ito. At kami pong lahat ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba kami. Sa aming sarili wala kaming magagawa, pero sa iyo ang lahat ay posible. Cover us with the blood of Jesus. Heal our land. Heal, Father God. Ang buong mundo ay nangangailangan ng kagalingan. Panginoon, nagtitiwala kami, umaasa kami. At sa iyong mga anak, sa lahat ng mga nakasama namin sa gawain ito, Panginoon, hayaan mong patuloy nilang madama ang iyong presensya. Ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan ay mananatili sa aming mga puso, sapagkat kaming mga nanalig sa iyo, Panginoon, ay hindi mo pababayaan. Thank you, Jesus, for those who are here, listening, watching, and I hope that the Word of God will remain in their hearts and that the Holy Spirit will use this and remind us, Father God, whenever we need them. Thank you, Lord. We give you glory. We give you honor. We give you praise. In Jesus' name, amen. Amen. Yung pong mga sumunod sa panalangin, sabihin po ninyo sa mga nag-anyaya sa inyo na sumunod kayo sa panalangin, kayo'y aming patuloy na ipananalangin at gagawin namin ng aming bahagi upang kayo ay aming mapaglingkuran para lumago ang inyong pananampalataya. Maraming salamat po. A blessed Mother's Day to all, at sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga kaibigan at mga kamag-anakan. Maraming salamat po. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumainyo at ang kanyang kalooban ang siyang parating mangyari sa ating buhay. We give God all the glory and all the honor. Amen. God bless you po. Magandang umaga sa inyong lahat. Show more mercy to me than I show myself. And I might have needed more grace than anyone
anyone else. You've always been good to me, no way not to see. The evidence is clear. Every day, every breath, every moment I'm living, every beat of my heart, every morning I'm giving. I'm so grateful, so lost in wonder. It's undeniable. I can't count all the ways that you picked me up, yeah. 'Cause you keep taking me far from who I was. You've always been good to me, no way not to see. The evidence is clear. Every day, every breath, every moment I'm living, every beat of my heart, every morning I'm giving. I'm so grateful, so lost in wonder. It's undeniable. Unbelievable, unconditional, undeniable love. Unmistakable, it's unstoppable, undeniable It's undeniable, oh, it's undeniable. Every day, every breath, every moment I'm living, every beat of my heart, every morning I'm giving. I'm so grateful, so lost in wonder. It's undeniable, You show more mercy to me than I show myself. And I might have needed more grace than anyone else. You've always been good to me, no way not to see. The evidence is clear. Every day, every breath, every moment I'm living, every beat of my heart, every morning I'm giving. I'm so grateful, so lost in wonder. It's undeniable. I can't count all the ways that you picked me up, yeah. 'Cause you keep taking me far from who I was. You've always been good to me, no way not to see. The evidence is clear. Every day, every breath, every moment I'm living, every beat of my heart, every morning I'm giving. I'm so grateful, so lost in wonder. It's undeniable. Unbelievable, unconditional, undeniable love. Unmistakable, it's unstoppable, undeniable. It's undeniable, oh, it's undeniable. Every day, every breath.
mercy to me than I show myself. And I might have needed more grace than anyone else. You've always been good to me, no way not to see. The evidence is clear. Every day, every breath, every moment I'm living, every beat of my heart, every morning I'm giving. I'm so, so grateful, so lost in wonder. It's undeniable love. I can't count all the ways that you picked me up, yeah. 'Cause you keep taking me far from who I was. You've always been good to me, no way not to see. The evidence is clear. Every day, every breath, every moment I'm living, every beat